Magandang araw sa mga kapwa ko tagapakinig. Ako si Justin ng Cagayan. Pero ilang taon na rin po akong naninirahan dito sa Antipolo ngayon. Naaalala ko lang po yung naging karanasan namin noon ng pamilya ko sa isang isla kasama ang iba pa naming kamag-anak. Ang nangyari po kasi noon ay hindi talaga maalis sa isip ko hanggang ngayon. Marami na rin akong napagkwentuhan ng pangyayaring yon. Ngayon ko lang naisipan na ibahagi sa isang horror channel gaya po ng channel nyo. Bagong kasal lang po kami ng asawa ko noon pero meron na kaming anak, isang babae na 2 taong gulang nung panahon na yon. Nagkaayaan kami mag-outing kasi paalis din noon ang bayaw ko pabalik ng Saudi. Bali yun ang padespedida niya. Gusto ni bayaw, malayuan ang outing namin. Nagrekomenda naman ang girlfriend niya na tawagin na lang nating Ate Trish. May alam daw siyang isang isla. Maganda raw daw na tahimik at may kaibigan siyang nakatira ron na pwede naming matuluyan para makatipid kami. Sa madaling salita ay nakarating naman kami ng maayos sa sinasabi niyang isla. Marami kami, 2 sasakyan, kasama sina mama at papa ko. Ang asawa ko naman, wala na silang magulang at 2 lang silang magkapatid ng bayaw ko na mas matanda sa kanya. Pero kasama rin namin ang tiyahin niya at 2 pinsan na parehong mga babae. Bukod sa kanila, ay may iba pang sumabit sa amin na kamag-anak din nila. Masaya kaming lahat noon pagdating sa isla. Malinaw ang dagat kaya mukhang napakasarap talagang maglangoy. Ipinakilala kami ni Ate Trish sa kaibigan niya na tinawag niyang Ofe. Ang tanging kasama nito sa bahay ay ang lola niya. Mukha naman silang mabait. Asikaso kami. Nakahanda na talaga ang 2 kwarto na tutulugan namin. Medyo malayo nga lang sa dagat ang bahay nila. Kailangan naming maglakad ng malayo dahil walang pwedeng sakyan. Yung sasakyan naman namin ay hanggang bayan lang. May pinagparadahan kami doon dahil bangka lang ang transportasyon patungo sa islang yon. Hanggang tingin lang muna kami sa dagat nung puntahan namin. Inabot na kasi kami ng gabi. Mapanganib daw ang dagat kapag gabi, sabi ng lola ni Ate Ofe. Dahil tulog na ang anak namin na binabantayan ni mama sa kwarto, kaya kaming mag-asawa, naisipan naming maglakad-lakad sa paligid, sa baybayin ng dagat. Sa paglalakad namin ay may nakita kaming babae na nakaupo sa bangka. Nakatingin lang siya sa amin. Pagdaan namin sa harap niya ay binati siya ng asawa ko ng hello po. Kasi nga nakatingin siya sa amin. Pero hindi nagbalik ng bati ang babae. Nanatili lang itong nakatingin. Nung makalampas kami, nilingon ko at nakita akong nakasunod pa rin ito ng tingin. Sabi ng asawa kong si Vivian, wag na lang daw namin pansinin. Baka naninibago lang sa pagkakita sa amin dahil hindi kami nito kilalang taga roon. Ewan ko kung bakit nakaramdam ako ng takot sa paraan ng pagsunod nito ng tingin sa amin. Mukhang bata pa ang babae, parang teenager lang. Nagtataka nga ako kung anong ginagawa nito sa bangka sa ganoong oras po ng gabi. Dapat ay natutulog na ito o kaya nasa loob na ng bahay. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami sa harap ng bahay nila Ate Ofe, ay nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa babaeng nakita naming nakaupo sa bangka. Kaya ako binanggit ay dahil baka kilala nila. Pero hindi pala. Sabi ng lola ni Ofe na si Lola Narsing, huwag daw kami magbababati sa mga hindi namin kakilala. Dahil sa islang yun ay marami ng bagong nakatira. Ang totoo niyan ay hindi lang mga tao, kundi mga aswang din. Kaya mag-iingat kami sa mga kinakausap namin. Siyempre natakot kami sa sinabi ni Lola Narsing. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o nananakot lang. Ayon pa sa kwento niya, napasok daw ng mga aswang ang tahimik na isla nila
nang magkahigpitan ang pagroronda sa bayan. Tinanong ko kung may nabiktima na ba ang mga ito na taga-isla. Sabi ng matanda ay meron na, isang bangkero at isang buntis. Ang kwentong yon ng lola ni Ate Ofe ang ginawa naming panakot sa mga kasama naming bata para hindi sila humiwalay sa amin at magpagala-gala sa isla. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpahinga lang kami saglit tapos nag-aya na silang pumunta sa dagat para maligo. Nagulat kaming mag-asawa dahil nakita na naman namin yung babaeng nakita namin nung gabi. Tinanong ko ang asawa ko kung sa palagay ba niya ay aswang nga yun. Natawa na lang siya. Oo nga't ang weird daw tumingin ng babae pero hindi naman ito mukhang aswang. Maayos nga raw ang itsura nito. Sabi niya, baka pipi o kaya hindi lang talaga marunong makisalamuha sa tao kaya puro tingin lang ang ginagawa. Hindi pa agad kami naligong mag-asawa. Habang buhat ni Vivian at nilalaro ang anak naming si Aisel, ako naman ay natoka sa pag-iihaw ng isda at hotdog sa di kalayuan. Panay ang tingin ko sa babae kasi napansin kong panay din ang tingin niya sa mga kasama namin. Para bang nag-oobserba. Pero hindi naman siya umaalis sa bangkang kinauupuan niya. Sa isip-isip ko, sa oras na may gawin itong kahinahinala sa isa man sa pamilya namin, ay hindi ako magdadalawang isip na patulan nito kahit pa babae siya at bata pa. Iba talaga ang kutob ko eh. Pakiramdam ko po ay hindi siya pangkaraniwang tao. Hindi naman siya multo dahil nakikita rin naman ang ibang kasama namin. Kaya ang hinala ko ay baka nga aswang tulad ng sinasabi ni Lola Narsing na naninirahan din daw ngayon sa isla nila. Maya-maya ay napunta sa paanan ng babae ang bola ng batang lalaking pamangkin ni Vivian. Dinampot niya ito at ibinigay sa bata. Tapos nakita kong inilapit niya ang bibig sa tenga ng bata na para bang may ibinulong. Napatulala ang pamangkin ni Vivian na ang pangalan ay Miko. Pero saglit lang at bumalik na rin ito sa paglalaro. Pinabantayan ko muna kay Bayaw ang iniihaw ko at nilapitan ko si Miko. Dinala ko malapit sa ihawan at inabutan ko ng hotdog para hindi halatang may gusto lang akong itanong. Pasimple kong tinanong sa kanya kung ano ang binulong ng babae sa kanya. Sabi ni Miko, tinanong daw siya nito kung masarap daw ba siya. Nagulat ako pero parang baliwala lang naman kay Miko. Nagustuhan nito ang hotdog na ibinigay ko sa kanya at nanghingi pa nga ng isa pa. Dahil sa sinabing yun ni Miko ay nadagdagan ang hinala ko na aswang ang babaeng yun sa bangka. Bakit niya itinatanong kung masarap ang bata? May balak yata siyang kainin to. Sinabihan ko si Miko na huwag na ulit lalapit doon. Noong gabi na, nasa loob na kami lahat ng bahay nila Ate Ofe. Bumangon ako kasi hindi pa ako dinadalaw ng antok. Nakita ko si Lola Narsing na nagbubudbud ng asin sa bintana nila at pintuan. Tinanong ko siya kung para saan ba yun. Para raw sa mga aswang. Bagong salta kami sa isla kaya mabango kami sa pang-amoy ng mga yun. Kailangan daw niya kaming protektahan. Kinausap kong mabuti si Lola Narsing. Tutal ay 2 lang kami sa sala. Sinabi ko sa kanya ang binulong ng babae kay Miko kanina. Inaasahan na raw niya yun na may lalapit at lalapit sa amin. Kaya maging mapagmatsyag daw kami. Ang babae sa bangka na nakita namin ay posibleng sugo ng mga aswang para manmanan kami. Naghahanap sila ng magandang tiyempo para may makuha sa amin. Nakakatakot ang sinabing yun ni Lola Narsing. Parang gusto ko tuloy sisihin si Ate Trish kung bakit doon pa sa islang yun niya kami dinala. Sinabi naman ng matanda na maraming magandang tanawin sa isla na maaari naming puntahan. Basta maging alisto lang kami lagi at huwag kakalimutang maglagay ng asin sa bulsa kapag gagala kami.
Lahat ng sinabi sa akin ni Lola Narsing ay sinabi ko rin sa asawa ko at kina mama. Kaya nung nag-aya si Bayaw na mamasyal kami sa iba pang lugar sa isla, ay hindi ko kinalimutan ang bilin ni Lola Narsing na magbaon ng asin. Tama nga naman si Ate Trish. May natatagong ganda ang islang yun. Hindi ko lang masyadong ma-enjoy yung paggagala namin dahil hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Lola Narsing tungkol sa mga aswang. Sabi ko sa asawa ko, maging alerto rin. Sa paglalakad namin ay nagulat ako dahil nakita ko na naman yung babae. Sa pagkakataong yun ay nakatayo lang ito sa tabi ng puno. Tapos sinusundan kami ng tingin. Parang gusto ko na tuloy sitahin. Bakit parang sinusundan niya kami? Pinigilan ako ni Vivian. Wag na raw. Hayaan ko na lang. At kung aswang man ito, ay hindi naman kami nito malalapitan dahil marami kami. Isa pa, may dala kaming asin. Ang ginawa ko, kumuha ako ng asin sa bag at nagbudbud ako sa mga nilalakaran namin. Tignan ko lang kung makasunod ka pa, sabi ko sa isip ko. Paglingon ko, ay nawala na nga ito. Mukhang natakot sa asin. Umipekto ang ideya ko. Naging maayos na sana ang paglalakwatsa naming yun. Maliban nung makarating kami, malapit na sa dulo ng kakahuyan. Hinarang kami ng isang matandang lalaki na may bit-bit na mga kahoy. Sabi niya, huwag na raw kaming masyadong lumayo dahil sa dulo ng binabagtas naming daan ay may mga nakatirang aswang. Mapapahamak lang daw kami. Kung ganon, posibleng taga roon ang babaeng lagi naming nakikita. Dahil sa sinabi ng matanda ay hindi na nga kami tumuloy. Hindi rin pala alam ni Ate Ofe na doon naninirahan ng mga aswang. Dati naman daw ay nararating nila ang pinakadulo. Malayo-layo na rin yun, kaya inabot na kami ng gabi sa daan. Yung ibang kasama namin ay natatakot na dahil kami lang yata ang naglalakad noon sa daan. Baka raw bigla na lang kaming atakihin ng mga aswang. Pero sabi ko naman sa kanila ay huwag matakot. At may baon naman kaming asin. Kung kailan malapit na kami sa bahay nila Ate Ofe, ay saka naman kami biglang nakarinig ng pumapagaspas, kaya saglit kaming napahinto sa paglalakad. Sabi ni Ate Ofe, magmadali na raw kami. Alam daw niya ang tunog na yun, kaya tumakbo na kami papasok sa bahay nila. Pagpasok namin sa bahay ay kanina pa pala nag-aalala ang lola ni Ate Ofe dahil nga ginabi kami. Mabuti na lang daw at nakauwi kami ng ligtas. Isinara agad nila ang mga bintana at pinto. Sabi ni Lola Narsing, kumain na raw kami at magpahinga. Siya na ang bahalang magbantay sa buong gabi. Habang kumakain ay aswang pa rin ang topic namin. Si Bayaw, parang natutuwa pa siya sa naranasan namin. Exciting daw at may thrill. Itinago ko na lang ang inis ko sa kanya. Ako kasi, iba ang pakiramdam ko. Natatakot ako at nag-aalala. Pero siya, akala mo nasa pelikula lang, bida-bida. Ewan ko lang kung makatawa pa siya kapag sinakmal na siya ng aswang. Tinanong ko si Lola Narsing kung lagi bang ganon. Nabubuhay sila sa takot sa mga aswang? Hindi naman daw. Kasi may mga panahon din na hindi umaatake ang mga ito. Nananahimik lang sa lungga nila. Pero kapag nabalitaan nilang may nabiktima na naman ang mga ito, natural lang daw na matakot din sila. At kapag ganito na merong mga dayo, ang mga aswang daw ay hindi mapakali. Gusto nila na makapambiktima ulit at ang dayo o bisita ang tinatarget nila. Sabi ko, bakit hindi na lang sila umalis sa isla? Lipat sila sa ibang lugar na walang aswang. Nagbalik ng tanong sa akin si Lola Narsing. Akala ko raw ba walang aswang sa ibang lugar? Sabi niya, nagkalat na sila sa liblib man o sa bayan at kahit sa mga lungsod, nandoon na rin sila. Isa pa, wala naman silang kakayahan na lumipat sa ibang lugar. Kinasanayan at minahal na nila ang isla. Dito sila nabuhay
at dito rin sila mamamatay. Hindi na ako umimik. Matapos ang hapunan ay nagpahinga na ang mga kasama ko. Nakita kong naupo si Lola Narsing sa tumba-tumba. Mukha ngang wala siyang balak matulog. Naawa naman ako, kaya sabi ko, ako na lang ang magbabantay. Pero sabi niya, wala akong alam sa mga dapat gawin. Di tulad niya na may karanasan na kahit papano dahil nga sa mga naging karanasan niya dati. Nagpumilit pa rin ako. Sabi ko sasamahan ko na lang siya sa pagbabantay. Tutal hindi pa naman ako inaantok. Ang totoo, medyo inaantok na ako. Hindi ko na lang pinahalata. Gusto ko rin kasing masigurong safe kami at ang pamilya ko. Pinayagan naman ako ni Lola na samahan siya. Para hindi kami antukin ay nagtimpla siya ng kape. Tapos kinwentuhan niya ako ng mga naging karanasan niya sa pakikipaglaban noon sa aswang nung bata-bata pa siya. Sa gitna ng pagkikwentuhan namin ni Lola Narsing ay bigla akong pinatahimik. May pinapakinggan siya. May naririnig daw siyang mga yabag na papalapit. Sinenyasan niya ako na manatiling tahimik. Kinabahan ako. Sinunod ko si Lola. Nakiramdam na lang din ako. Sumilip si Lola Narsing sa butas ng dingding. Napailing siya. Ayun na nga raw ba ang sinasabi niya, kaya nung unang sabihin ni Ate Ofe na may pupuntang mga kaibigan ay hindi siya agad pumayag. Nakumbinsi lang siya nung sabihin nito na malapit na kaibigan si Ate Trish. Tinanong ko si Lola kung ano ang nakita niya sa labas. Umalis siya sa butas at hinayaan na ako mismo ang makakita nun. Nanginig ang kalamnan ko sa takot ng pagsilip ko ay makita ko yung babae na laging nakasunod sa amin. Tapos may mga kasama pa ito. Marami sila, pero hindi ko nabilang kung ilan. Sa tansya ko lang ay mahigit sa 10. Nakatayo silang lahat malapit sa bahay. Parang may hinihintay na mangyari. Pabulong kong tinanong si Lola kung wala ba kaming mahihingan ng tulong. Umiling siya. Matagal na raw walang tanod sa isla. Ang mga kinauukulan, takot din sila. Tanging ang mga albularyong santigwar lang daw ang hindi natatakot na humarap sa mga nilalang na yan. Ang mga pangkaraniwang tao tulad namin ay asin, bawang, buntot pagi. Higit sa lahat ay dasal ang tanging panlaban sa mga aswang. Kanya-kanyang paraan na lang para mailigtas sa mga sarili kapag sumasalakay ang mga aswang. Gusto ko sanang gisingin ang mga kasama ko pero sabi ni Lola Narsing, wag na. Mas mainam kung tulog ang mga ito para hindi siya mahirapan na manaway. Tiyak na mag-iiyakan ng mga bata at makakalikha ng konting ingay ang matatanda. Ang kailangan daw ay katahimikan. May itinuro raw sa kanya ang kaibigan niyang santigwar kung paano mapapaalis sa mga aswang na magtatangkang lumapit. Tumayo si Lola Narsing. Sabi niya, may kukunin lang siya sa kwarto niya. Huwag daw akong aalis sa butas. Bantayan ko ang kilos nila. Pagbalik niya mula sa gilid ay may dala na siyang isang bote ng langis at kapirasong tela na kulay puti. Kasing laki ng isang gin bilog ang bote. Nilagyan niya ng langis ang tela at saka pinahid sa bandang ibaba ng pintuan. Tapos ganun din sa bintana. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin nun. Sabi niya, may orasyon ng kaibigan niyang santigwarang langis na yon. Binilinan daw siya nito na kapag may nakita siyang mga aswang ay ipahid niya ito sa bahaging yun ng pinto at bintana. Basta sa posibleng daanan ng aswang sa pag-atake. At unti-unti raw na manlalabo ang pang-amoy ng mga ito sa mga taong nasa loob ng bahay. Kailangan lang daw na ipahid niya ito kapag nariyan na talaga ang mga aswang para hindi masayang ang bisa. Kada punas nito ay tumatagal lang ng hindi hihigit sa 30 minuto kaya hindi pwedeng maaksaya. Hindi ko alam kung may bisa nga ang ginawa ni Lola Narsing. Nung makita kong humakbang palapit ang mga aswang ay napapikit na lang ako at nagdasal.
Mga ilang segundo rin yun nang biglang sabihin ni Lola na umaatras na sila. Sumilip agad ako sa butas at nakita ko ngang isa-isang nag-aatrasan ng mga ito. Yung malakas na kabog ng dibdib ko ay unti-unti ring humuhupa. Hanggang sa wala na nga akong makita sa dilim. Sabi ni Lola Narsing, unang pagtatangka pa lang daw yun. May mga susunod pa, kaya kailangan pa rin namin na mag-ingat. Hindi naman daw sa itinataboy niya kami. Pero kailangang sulitin na namin ang pamamasyal bukas nang sa susunod na araw ay makaalis na kami sa isla. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko kinabukasan ay umuwi na rin kami agad. Hindi bali nang hindi masulit ang pamamasyal na yon, basta maging ligtas lang kaming lahat mula sa mga aswang. Sinabi naman ni Lola Narsing, ligtas kami sa umaga. Huwag lang lalayo sa karamihan. Walang magagawa ang aswang kundi matyagan lang kami. Kailangan lang na bago magdilim ay nakapirmi na kami sa bahay at tulad kagabi ay dapat din na mabantayan ang pagdating ng mga ito para maunahan sila sa masama nilang tangka sa amin. Nung umaga ay natulog na muna ako dahil alam ni Vivian na hindi ako natulog nung gabi. Pagkagising ko ay saka kami nagpunta sa dagat para maligo kasama nila mama. Hindi ako nagkamali ng inaasahan. Nandoon na naman yung babaeng teenager na nagmamasid sa amin. Bilin ni Lola Narsing na huwag na lang itong papansinin at huwag ding lalapitan. Kinikilabutan lang talaga ako kapag napapatingin ako sa babae dahil alam ko na isa nga siyang aswang. Nagpasalamat kami kay Lola Narsing dahil sa mga kaalaman niya at kakayahan ay naging ligtas kami. Hindi nasira ng mga aswang ang outing na yun. Habang sakay na kami ng bangka palayo sa lugar ay nandun pa rin ang babae sa bangka. Wala siyang magawa kundi habulin kami ng tanaw. Sa tuwing ikikwento ko sa iba ang naranasan namin ay lagi nilang tanong kung saan ba ang islang yon. Hindi ko na lang din sasabihin kasi ayoko namang mabigyan ng masamang impresyon sa iba ang napakagandang islang yon. Isa pa, balita ko, mas marami na ang nakatira ron ngayon. Sabi nga ni Lola Narsing, kahit saang lugar daw ay nandoon na ang mga aswang. Ang kailangan lang ay lagi tayong maghanda ng pangontra sa kanila, lalo na kung may buntis. Dahil sa maniwala tayo at hindi, kasama natin sila sa mundong ito. Ako po si Max. Sobrang hilig ko po sa outing, kaya kapag dumarating ang summer ay iyon agad ang unang pumapasok sa isip ko. Kung saan naman kaya kami mag-a-outing ng family ko o ng mga kaibigan ko. 23 years old pa lang ako nang maranasan ko kasama ng mga tropa ko ang isang kababalaghan sa loob ng isang lumang resort. Hindi naman talaga kami dapat sa resort na yun pupunta. Hindi pa kasi uso ang Waze noon. Naligaw kami. Kaya sa halip na mag-aksaya pa kami ng oras sa kakahanap sa pupuntahan naming resort, ay doon na lang kami tumuloy sa nadaanan naming resort din naman na private. Ayoko na kasing magpatuloy pa kami sa paghahanap. Paano ang layo na ng narating namin? Masyado na yatang liblib. Buti nga, may nakita pa kaming mapapaliguan doon. Nung makapasok na kami sa loob ay naramdaman ko kaagad na para kaming pumasok sa isang lumang panahon. Makikita mo ang mga antique na displays at decoration. Kahit konti lang ang mga yun, ay halata na makaluma ang may-ari. Dalawa lang ang pool pero medyo malaki naman. Tapos may 3 kwarto. Siyam lang kami na puro lalaki, kaya 2 kwarto lang ang kinuha namin para makatipid kami sa bayad. Bukod kasi ang bayad sa room. Excited kaming nagtalunan agad sa pool. 2 lang ang nakita naming staff ng resort, kaya sa isip ko, malayang malaya naming magagawa ang mga gusto naming gawin kasi tiyak naman ay hindi na kami papakailaman ng 2 yun. Isang babae at isang lalaki.
Yung babae nasa counter. Tinanong niya kami kung may dala kaming pagkain kasi sarado raw ang store sa loob ng resort dahil naka-leave ang cook nila. Buti na lang talaga, may mga baon naman kami. Yung lalaki namang kasama niya ay siya yung lifeguard at tagalinis na rin ng paligid. Nakita ko pa siyang ginugupitan ng mga halaman malapit sa pool. Hindi pa kami kumakain ay nagtalunan na agad kami sa pool. Sobrang init kasi ng panahon noon. Ang plano naman ay 3 nights kami sa resort. Malayo, kaya gusto namin sulitin ang pagkakataon na makapag-enjoy talaga. Nung bandang gabi na, umahon na ako. Napagod na kasi ang katawan ko sa kakalangoy. Pwede namang gumamit ng kusina nila kaya naisip ko ako na ang magluto ng dinner namin. Ayaw pa kasi nilang magsiahon. Nagpapasama sana ako sa tropa kong si Cody. Kaso masakit daw ang tiyan niya kaya nga raw siya umahon. Kaya ako na lang ang nagpunta sa kusina. Habang inaayos ko ang lulutuin ng mga prituhin, sa gilid ng mata ko ay may nakita akong dumaan na parang matabang babae sa bandang loob pa ng kusina. Yung lutuan nasa bungad lang eh. Tapos sa loob, andoon naman yung mahabang mesa at mga upuan. Kainan yata. Natigilan ako sa ginagawa ko tapos napatitig ako sa pintuan sa loob. Ang sabi kasi ng babae sa counter, 2 lang sila ron eh. Sino kaya yun? Medyo nakaramdam ako ng takot pero humakbang pa rin ako para silipin kung may iba pa nga bang tao roon. Nung nasa pintuan na ako ng loob ng kusina, nawala yung kaba ko nang wala akong makita. Inisip ko na lang na baka na malikmata lang ako. Baka akala ko lang may dumaan. Bumalik na ako sa bungad at itinuloy ang ginagawa ko. Nagulat pa ako nang biglang may kamay na humawak sa balikat ko. Akala ko talaga multo. Si Cody pala. Tinatanong sa akin kung saan ang CR kasi masakit daw talaga ang tiyan niya. Parang gusto niyang magbawas. Matapos kong magluto ay tinawag ko na ang mga kasama ko. Sabi ko, ahon muna sila. Luto na ang hapunan namin. Nag-ahon na naman sila at mga gutom na rin. Doon kami kumain sa mesa sa loob ng kusina. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang biglang may inalok si Frank. Sabi niya, "Kain pute." Napatingin ako sa direksyon kung saan siya nakatingin. Tinanong ko kung sino ang inalok niya. Lahat kami napatingin sa kanya noon. Sabi niya, si ate raw na nasa likuran ng isang tropa namin malapit sa upuan niya. Sabi ko, wala namang tao ron. Kami lang magtutropa ang nasa loob ng kusinang yun. Nainis si Cody at sabi ay huwag daw magbiro si Frank kasi hindi nakakatuwa. Kita ko sa ekspresyon ng mukha ni Frank na parang nabigla rin siya. Tapos binawi niya ang sinabi. Nagbibiro lang daw talaga siya. Tinitesting lang niya kung matatakot kami. Ayun, pinagbabatukan na siya ng mga tropa. Pero ako, hindi ako naniniwalang nagbibiro lang siya. Pagkatapos naming kumain ay nakita ko si Frank na mag-isang nagyoyosi sa upuan sa gitna ng mga halaman. Nilapitan ko siya. Pilit ko siyang pinaamin sa totoong nakita niya. Iginiit niya sa akin na nagbibiro lang talaga siya. Sabi ko, hindi niya kailangang maglihim sa akin kasi nakita ko rin nung nagluluto pa lang ako ng hapunan. Sa gilid nga lang ng mga mata ko. Pero nakita ko. Inisip ko na lang na malikmata lang yun para hindi ako matakot. Dahil sa sinabi ko ay napilitan din siyang umamin. Oo raw, isang babae na mataba at nakasuot ng apron. Nakatayo raw sa likuran ng tropa naming si Gustav. Nawala raw sa isip niya na 2 staff lang ang kasama namin sa resort. Kaya inalok niya yung babae. Pero nung magtanong na raw ako kung sino ang inalok niya, ay bigla raw itong nawala. Kaya alam na niya na isa lang itong multo. Napamura ako. Sabi ko ang malas naman.
May multo pa sa resort na napuntahan namin. Sinabihan ako ni Frank na huwag nang mag-ingay. Huwag na lang daw naming sabihin sa mga tropa dahil baka matakot lang ang mga ito, lalo na si Cody na napakaduwag. Mag-enjoy na lang daw kami. Ang mga multo naman daw ay nagpapakita lang pero hindi nananakit, kaya huwag na lang naming pansinin. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Sabi ko, huwag na lang sanang magpakita ulit kasi hindi ko alam kung hanggang saan ako pwedeng magtago ng takot ko. Kaya naman nung unang gabi pa lang na yun ay hindi na agad ako makatulog. Mas duwag pa yata ako kay Cody dahil hindi maalis sa isip ko yung multo ng matabang babae sa kusina. Parang gusto kong tanungin yung staff kung dati bang empleyado sa resort na yon ang babae. Baka dating cook o ano. Sana doon lang siya magpakita sa kusina. Dahil kung pati sa ibang bahagi ng resort lilitaw siya, ay baka mapaaga ang uwi namin. Hindi talaga ako makatulog kaya bumangon ako. Lumabas ako ng kwarto. Gusto ko sanang uminom ng tubig pero natatakot naman ako magpunta ng kusina. Lalo pa at tulog na ang mga tropa ko. Tumambay ako sa terrace na tanawang pool. Napakunot ang noo ko nang makita ko yung babaeng staff sa counter. Nakatayo siya sa gilid ng pool at tila may kinakausap. Nakikita ko kasi siyang nagsasalita kaso wala naman akong nakikita na tao sa harapan niya. Maski sa likuran. Yung para bang nakikipagkwentuhan talaga siya. Inaninag kong mabuti. Madilim kasi sa bahaging yon. Tapos nakita ko yung lalaki na palapit sa babae. Nung makita niyang palapit na ang lalaki ay nagmadali siyang umalis sa kinatatayuan niya. Hindi ako nakatiis na hindi sabihin kay Frank ang nakita ko nung gabi. Siya lang ang pinagsabihan ko dahil nagkakasundo kami sa bagay na yon. Napaisip din siya. Tapos nagkaroon kami ng sikretong misyon na obserbahan ang babaeng staff sa counter na nalaman naming Rose ang pangalan dahil sa ID nito. Habang abala ulit sa pagsiswimming ang mga tropa namin nung umaga, kami ni Frank ay patingin-tingin sa counter area kung saan doon lang namin nakikitang nakapirmis ang babae. Maya-maya ay nawala siya ron. Tumayo kami ni Frank para alamin kung saan siya nagpunta. Pagdaan namin sa kusina ay namataan ni Frank na pumasok ito sa loob. Kaya kaming dalawa, daig pa namin ang mga detective na sumunod doon. Nagpunta rin kami sa kusina. Sa bintana ng kusina kami pumuesto para makita namin kung anong gagawin nito roon. Nagulat kami nang bigla itong magsalita na parang may kinakausap sa loob. Nakatalikod siya sa bandang bintana pero dinig na dinig namin. Kinukumusta niya ang nasa loob at tinatanong pa niya kung kumain na raw ba ito, kung nagkape na. Wala naman kaming narinig na sagot. Nagkatinginan kami ni Frank. Hindi namin makita ang kabuuan ng kusina dahil nagsisiksikan lang kami sa pagsilip sa bintana. Pero iisa lang ang duda namin, na baka ang kinakausap niya ay ang babaeng multo. Baka kamag-anak niya ito o kakilala dati. At meron siyang third eye kaya nakikita rin niya ito gaya ni Frank. Ako hindi ko pa naman nakita ng as in harapan yung multo na yon. Sa gilid lang ng mata ko at daan lang. Nung makita namin na papalabas na sa kusina si Miss Rose, ay nagmadali na kaming umalis doon. Habang nagiinuman kami nung gabi, tumayo si Gustavo at nagpaalam na magsi-CR lang daw siya saglit. Tapos, bigla na lang naming narinig ang sigaw niya. Nagtayuan kaming lahat. Pupuntahan na sana namin siya sa CR para alamin kung ano nangyari. Nakasalubong na namin siya. Humahangos pabalik sa amin. Isinasara pa ang zipper ng shorts niya. May multo raw sa CR. Tinanong namin kung anong itsura ng multo. Yung sinabi niya ay tumutugma sa multong alam na namin ni Frank. Siyempre hati-hati ang opinyon namin. Yung iba natakot, yung iba nagtawa, tapos meron namang gusto nang umuwi.
Kami ni Frank ang nagpakalma sa kanila. Si Cody at Gustav, sila talaga yung nagpupumilit ng umuwi. Nagpunta sila sa room para i-impake yung mga gamit nila. Habang nag-uusap-usap pa kami sa labas, ay lumapit sa amin yung lalaking staff at tinanong kung anong problema. Hindi na kami nagkaila. Tapos tinanong na rin ni Frank kung sino ba yung babaeng multo na nagpapakita sa kusina at sa CR. Sabi ng lalaki, nanay daw yun ni Miss Rose. Iyon ang dating cook dito sa resort. 4 na taon na mula nang mamatay. Bakit naman parang kinakausap pa ni Miss Rose? Kasi nakita namin itong nagsasalita mag-isa eh. Ganun lang daw talaga yun dahil para sa kanya ay buhay pa ang nanay niya at hindi isang multo. Sa tono ng pagsasalita ni kuya parang tanggap na niya yung sitwasyon o nasanay na lang siya. Sabi niya, bumalik na raw kami sa room namin. Nakarami na raw kami ng inom. Kailangan na naming magpahinga. Sinunod namin siya. Sa loob ng room, doon namin ipinagpatuloy ang pag-uusap kung susulitin ba namin ang ibinayad namin o uuwi na lang kami. Hindi kami makapag-isip at makapagdesisyon ng maayos dahil mga lasing na nga kami. Desidido na talagang umuwi sina Gustav at Cody. Bit-bit na nila ang mga bag nila. Ang problema, iisa lang naman ang dala naming sasakyan noon. Yung van ng airpat ni Frank na hiniram lang namin. Kung magkukommute naman sila ay wala pa silang masasakyan dahil alanganing oras na ng gabi yun. Alam nyo naman sa probinsya, kapag gabi na, madalang na ang mga sasakyan lalo na kung pampasahero. Ang bus sa terminal, siguradong may oras ang biyahe noon. Dahil sa sitwasyon ay nagkaroon kami ng konting pagtatalo. Nagpupumilit kasi sina Gustav at Cody na umuwi. Nasabihan tuloy sila ni Frank na mga duwag, mga walang bayag. Nagkakainitan na sila, inawat lang ng iba pa naming tropa. Lumabas muna ako ng kwarto para magpahinga sana. Kaso pagbukas ko ng pinto, napaatras ako nang makita ko si Miss Rose na nakatayo sa harap at nakatingin lang ng diretso sa akin. Para bang kanina pa siya nandun. Naghihintay lang na bumukas ang pinto. Hindi agad ako makapagsalita kasi napakaseryoso ng mukha niya. Humakbang siya palapit sa akin. Ako naman, umatras ulit. Sabi niya, wala raw aalis. Nakita na rin siya ng mga tropa ko kaya naglapitan sa amin. Nagtaka kaming lahat kung bakit gano'n ang sinabi niya. Sabi pa niya, napakadelikado sa lugar na yon kapag ganitong malalim na ang gabi. Marami raw aswang na gumagala kaya hindi kami dapat lumabas ng resort. Nagkapalitan kami magtotropa ng tingin. Aswang ba talaga? O multo? Sa isip ko lang. Pagkasabi noon umalis na si Miss Rose. Hindi namin maiwasan na matakot sa ikinilos niya. Kasi nung una namin siyang nakausap ay normal naman. Yung tipong ang sweet pa nga ng dating. Pero nung mga oras na yon, pakiramdam ko ay hindi siya yung kausap namin. Hindi siya yung nagsasalita. Tinanong ko sila kung posible ba na yung multo ng nanay ni Miss Rose sumanib sa kanya. Hindi makasagot ang mga kaibigan ko. Kasi wala rin naman silang alam tungkol sa bagay na yon. Maski si Frank, hindi niya rin alam. Hindi pa siya nakaranas o nakakakita ng sinasaniban eh. Pero sa pagkakataong yun, nagkaisa na kami, naaalis na, kahit pigilan pa ulit kami ni Miss Rose. Kahit mga lasing kami ay alam namin na may kakatwang nangyayari. Inimpake na rin namin ang kanya-kanyang gamit. Sabi ni Frank, dumiretso na kami sa sasakyan. Huwag na raw magpaalam sa dalawang yun. Nung naayos na ang mga gamit namin ay sunod-sunod na nga kaming lumabas ng kwarto. Pero pagpunta namin sa dala naming sasakyan ay ayaw nitong umandar. Nagmura si Frank. Maayos naman daw ang van nung ipinarada niya doon.
Bakit tayo umandar ngayon? Bumaba siya at chinek kung anong problema. Wala naman siyang makitang problema, kaya bumalik siya sa loob ng sasakyan. Mahina ang boses na sinabi niya sa amin. Mukhang napapaglaruan kami. Bumaba ang iba pa naming tropa. Chinek din nila. At tulad ni Frank ay wala rin silang nakitang problema. Sabi ni Cody, lumabas na kami at humingi ng tulong. Baka may mahingan kami ng tulong sa labas. Kasi kung kay Kuya o Miss Rose kami hihingi ng tulong, baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Dahil mukhang sila nga ang may gawa kung bakit hindi namin mapaandar ngayon ang sasakyan eh. Pero kanino naman kami hihingi ng tulong sa ganoong oras ng gabi? Madaling araw na nga yata noon. Kasarapan na ng tulog ng mga tao. Wala rin naman kaming nakitang malapit na kabahayan sa resort na yon nang dumating kami ron. Hindi pa kami nakakapagdesisyon ng maayos nang makita namin na papalapit sa amin si Kuya. Saan daw kami pupunta? Sinabi namin gusto na naming umuwi kaso ayaw umandar ng sasakyan. Bakit daw kami uuwi? Si Frank ang matapang na humarap sa kanya. Sabi ni Frank, wala raw pakialam si Kuya kung gusto na naming umuwi. Nagbayad naman daw kami at walang atraso sa kanila, kaya aalis kami kung kailan namin gusto. Alam kong hindi nagustuhan ni Kuya ang sinabi ni Frank. Pero wala akong nakitang ibang ekspresyon sa mukha niya. Nakatingin lang siya at sabi, hindi na raw kami makakaalis sa lugar na yon, tulad nila. Hindi na ako nakapagtimpi. Parang nananakot na talaga eh. Patitikmin ko sana ng kamao ko. Kaya lang pagsuntok ko sa kanya ay para akong sumuntok sa hangin. Ewan ko kung maniniwala kayo, pero yun talaga ang naranasan ko. Yung nasa harap mo siya pero hindi mo nahawakan. Isa lang ang pumasok sa isip ko, na isa rin siyang multo. Sabi naman ng mga tropa ko, nakita nilang tumama ang kamao ko sa mukha nito. Kaya ayaw nilang maniwala na multo na lang din ito. Sabi pa nila, buti na lang daw at hindi ito gumanti. Mukhang hindi naman daw nasaktan sa suntok ko. Hinayaan ko na lang kung anong isipin nila. Hindi ko na ipinilit ang naramdaman ko. Desperado na kaming makalabas ng resort, kaya hindi na namin inintindi si Kuya. Total naman ay marami kami at iisa lang siya. Pinagtulungan naming itulak ang sasakyan palabas doon. Buti na lang at hindi naman nakalock yung gate. Nabuksan namin at nailabas ng maayos ang van. Nakalabas na kami sa lumang resort na yon, kaya kahit papaano nawala na yung takot namin. Magpapaumaga na lang kami ron sa harapan at saka tatawag ng tulong para magawa ang sasakyan na hindi namin alam kung ano talaga ang sira. Hindi namin namalaya na nakatulog na pala kaming lahat sa loob ng van. Nagising na lang kami sa sigaw ng naglalako ng pandesal na nakabisikleta. Tinawag namin at bumili kami kasi pare-pareho na kaming nagugutom. Tinanong kami ng magpapandesal kung saan daw ang tungo namin. Kung mag-outing daw kami ay may alam daw siyang resort. Ang sinabi niya ay yung resort na hinahanap talaga namin. Pero wala na kaming balak na tumuloy pa ron kasi nanggaling na kami sa resort na yan. Sabay turo ko sa nakasarang gate ng resort. Napakamot sa ulo ang magpapandesal. Sabi sa amin, gumagana na pala ulit yan. Naging interesado kaming lahat sa sinabi niya. Kasi bakit niya sinabing gumagana na ulit? Inusisa namin siya tungkol doon. Sa pagkakaalam daw kasi niya ay nagsara na ang private resort na yon kasi hindi na niya nakitang nagbukas ang gate at tinubuan na ng mga ligaw na damo. Nung open pa raw kasi yon ay alagang-alaga ang paligid nun at laging nakabukas ang gate. Natatanaw nga raw nila ang loob. Matagal na raw niyang hindi nakikitang nakabukas kaya akala niya nagsara na. Nag-ooperate pa pala. Nagkatinginan kami ng mga tropa. Tinanong ni Frank kung kakilala ba niya ang may-ari o mga namamahala sa resort. Hindi raw niya kilala sa pangalan
Basta alam niya, 3 ang katiwala ron. Isang mag-ina, tapos isang lalaki. Hindi rin daw niya alam kung sino ang may-ari kasi dumadaan lang naman siya ron kapag naglalako siya ng pandesal. May isa pa kaming tinanong kung kailan niya huling nakita na nakabukas ang gate. Matagal na raw, mga 2 taon na. Tama naman ang sinabi niya na 3 ang dating katiwala. Kasi kung tutuusin, 3 talaga sila. Kaya nga lang, namatay na ang nanay ni Miss Rose. Pakiramdam ko nun ay nagtatayuan ang mga balahibo ko habang iniisip kung multo na rin ba ang 2 staff. Ang nakakagulat pa ay nung subukan ulit ni Frank ang sasakyan ay umandar ito. Habang pauwi kami ay wala kaming ibang pinag-usapan kundi ang nangyari sa resort. Kanya-kanya kami ng haka-haka sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa amin. Nagpunta ba kami sa resort na mga multo na lang ang nag-ooperate? O baka naman hindi lang talaga alam ni Kuyang magpapandesal na nag-ooperate na ulit ito. Isa lang ang sigurado ko. May multo talaga sa lumang resort na yon. Kuya Egoy ang tawag ng karamihan sa akin dito sa lugar namin kahit hindi naman talaga yon ang pangalan ko. Maitim kasi ako kaya binansagan nila akong Egoy sa halip na negro. Sana po ay nasa mabuti kayong lahat habang pinapakinggan ang kwento ko. Masakit ito sa parte ko pero malaki ang kinalaman nito sa mga aswang kaya gusto ko ring maibahagi sa inyo. Taong 1989 nung sa parting Mindanao pa kami nakatira. Doon kami nakaranas ng kababalaghan sa tabing dagat. Tubong Maynila po talaga ako. Nakapangasawa lang ako ng taga roon kaya napatira rin ako doon. Isang beses, nagkaayaan po kami mag-outing sa tabing dagat. Hindi naman talaga beach resort. Basta pangkaraniwang dagat na nililiguan ng kung sino-sino. Palibhasa, wala kaming pang beach kaya yun na ang pinaka-outing namin. Naglagay lang kami ng table na maliit sa dagat tapos mga pagkain, ayos na. Yung asawa ko at pamilya niya, sanay na sa dagat yun. Ako lang ang hindi dahil ako lang naman ang dayo. May mga kwento sila ng kababalaghan tungkol doon. Kesyo may halimaw na sirena raw na nangunguha ng mga bata, mga syokoy na nanglulunod at mga aswang. Doon ako naging interesado sa huli. Mahilig kasi ako sa mga kwentong aswang kahit nung bata pa ako. Sabi nila, nung panahon ng lolo ng asawa ko, marami na raw ang nabiktima ng aswang na mga taga roon lang din, malapit sa dagat. Kapag daw may mga nawawalang tao ay natatagpuan na lang doon din sa baybayin. Yung mga tira-tira na pira-pirasong katawan. Naniniwala ang mga taga roon na aswang ang may gawa. Sabi ko naman, baka noon lang yun. Pero ngayon, hindi na. Kasi marami na rin ang nakatira doon. Ewan lang daw nila. Wala pa naman kasi ulit na pabalitang inatake ng aswang. Binibiro ko nga si Betty, ang misis ko. Bakit ka ako doon pa kami mag-outing sa dagat na yun kung mapanganib naman pala? Ang daming kababalaghan. Tumawa lang siya kasi puro kwento lang din naman sa kanya ang mga kinwento niya sa akin. Hindi pa siya nakaranas talaga ng kababalaghan doon. Alam mo naman ang matatanda. Marami talaga silang baon na kwento para siguro hindi kami mainip. Sabay tingin namin pareho kay Lolo Peng. Wala pa kaming anak ni Betty nung panahon na yon. Kaya yung oras at atensyon talaga namin ay nakapoko sa isa't isa. Para lang kaming magjowa. Kunting mawala ako sa paningin niya, hinahanap agad ako. Ganoon din naman ako sa kanya. Yung tipong akala mo laging mawawala. Nung araw na yun, kami ang natoka sa pagluluto ng mga dala naming pagkain. Medyo napagod kami kaya nang matapos ay inaya ko muna siyang mag-relax na muna kami sa dagat. Masayang masaya kami ni Betty nung mga sandaling yun. Parang walang problema. Hawak ko yung kamay niya habang naglalakad kami sa tabing dagat. Marami kaming pinlano at pinag-usapang pangarap.
Naputo lang ang pag-uusap na yun nang tawagin na kami ni Lolo Peng para kumain. Pagkatapos kumain, gusto ng asawa ko na maligo kami sa dagat. Kaso biglang dumating doon yung pinsan niyang lalaki. Nagpapatulong sa akin na ayusin saglit yung kulungan ng baboy na nasira dahil baka makawala raw ang mga ito. Sinabi ko kay Betty na hintayin niya ako, babalik din ako agad. Malapit lang din naman ang bahay nila sa dagat. Umangkas na lang ako sa motor ng pinsan niya. Habang palayo kami ay kumakaway pa sa akin si Betty at sabi mag-ingat daw kami. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. Iba yung kabog ng dibdib ko na para bang may mangyayaring hindi maganda. Nilingon ko ulit si Betty. Paglingon ko ay nakatalikod na siya at naglalakad pabalik sa pwesto namin. Medyo natagalan kami ng konti sa pag-aayos ng kulungan ng baboy pero naayos din naman. Pagkagawa ay hiniram ko na lang ang motor ng pinsan ni Betty. Nagpaiwan na kasi siya at may aasikasuhin pa. Pagdating ko sa dagat ay tinanong ko agad si Lolo Peng kung nasaan ang asawa ko. Sabi niya, nagpunta na raw sa dagat, naligo na. Medyo nainis pa ako kasi sabi ko, hintayin ako eh. Nagpunta na rin ako sa dagat. Pero hindi ko siya makita. Tinanong ko yung mga pinsan niya at kapatid. Nagpalingali nga sila. Sabi, kanina lang, andoon si Ate Betty nila eh. Sabi naman ng kapatid niyang si Brian, nakita raw na naglalakad patungo sa kabilang bahagi ng dagat. Itinuro niya sa akin yung direksyon. Tinatawag daw niya pero hindi lumingon. Pinuntahan ko agad doon sa tinuro niya. Kinakabahan na ako ng mga oras na yun. Lalo akong kinabahan nang hindi ko siya nakita doon. Wala namang tao sa bahaging yun, medyo dulo na kasi at hindi na malinis ang tubig sa bandang yun. Ang daming halaman na hindi ko kilala ang nasa ibabaw ng dagat. Ano naman ang gagawin doon ni Betty? Kahit alam kong imposible na maglagi siya roon, hinanap ko pa rin. Sigaw ako ng sigaw. Chinek kong mabuti yung lugar na yun, ngunit wala talaga. Hindi ko siya nakita. Bumalik ako sa pwesto namin. Pinuntahan ko si Lolo Peng at sinabi kong nawawala ang asawa ko. Napatayo si Lolo Peng mula sa dala niyang upuan. Nag-alala siya at sinabihan ng lahat ng kasama namin na magsiahon at hanapin si Betty. Nagsunura naman sila agad. Narinig kong pinapagalitan ni Lolo Peng si Brian dahil nakita na raw pala nitong palayo ang ate niya ay hinayaan pa niya. Napakamot na lang ng ulo si Brian. Hindi kami tumigil sa paghahanap. Ginalugad namin ang bawat sulok ng lugar na yon na pwedeng puntahan ni Betty. May nagsabi pa nga na baka raw nalunod na ito. Pero ayokong isipin yun. Laking dagat ang asawa ko kaya alam ko na magaling siyang lumangoy. Hindi siya basta-basta malulunod. Pero nung may matandang taga roon kaming nakausap, huwag naman daw sana na baka nakuha na ito ng mga aswang. Naalarma talaga ako. Paanong mangyayari yun? Ang daming kasama ni Betty at maaga pa. Sabi ng matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Simeon. Kung nakita ng kapatid nito na naglakad si Betty patungo sa bahagi ng baybayin na hindi naman puntahin ng mga tao, ibig sabihin ay may dahilan ng pagtungo nito roon. Posibleng may tumatawag o nagpapasunod dito, lalo na at hindi ito lumingon ng tawagin ng kapatid. Sino naman kako ang posibleng magpasunod dito roon? Ani Mang Simeon, kung naniniwala raw kami sa aswang, ay posibleng ang grupo ng mga ito ang nagpasunod kay Betty. May sabi-sabi ang mga matatanda roon na ang grupo ng mga aswang na naninirahan sa kabilang isla ay nangunguha ng mga babaeng biktima para paramihin ang kanilang lahi. Pero kapag wala ng pakinabang ay pinapatay din. Ang mga lalaking kinukuha naman nila ay pinapatay at ginagawang pagkain. Ang gagawin daw ng isang miyembro ay lalapitan ng biktima at kuhulihin ang mga mata nito.
Isa sa mga kakayahan ng aswang ang makapanghipnotismo at doon na nga nila mapapasunod sa nais nila ang biktima. Nanlaki ang ulo ko, hindi ako makapaniwala. Tinanong ko si Lolo Peng ng pasikreto kung wala bang sayad ang kausap namin. Kasi hindi talaga kapani-paniwala ang sinasabi. Kahit naniniwala ako sa mga aswang ay hindi ko pa rin matanggap ang sinasabi nito. Napayuko na lang si Lolo Peng. Marami daw siyang alam na kwentong aswang, pero ang isang yun na sinabi ni Mang Simeon ay noon lang din niya narinig. Hindi ako umalis doon hanggat hindi ko nahahanap ang asawa ko. Habang lumilipas ang oras na hindi ko pa siya natatagpuan ay lalo akong nakakaramdam ng takot. Umiiyak na nga ako. Marami namang tumulong sa amin sa paghahanap, kaso wala rin silang nagawa. Hindi rin nila nakita. Kahit ayokong maniwala sa sinasabi ni Mang Simeon ay nagpasama na rin ako kay Lolo Peng na puntahan ito sa bahay at kausapin tungkol sa mga aswang. Nawawala na kasi ako ng pag-asa. Para daw mas maintindihan namin ay sasamahan na lang daw niya kami sa kakilala niyang Santiguar. Ito raw ang higit na nakakaalam tungkol sa mga aswang. Nung gabing yun ay pinuntahan nga namin ito. Ang layo ng nilakad namin para marating ang bahay ng Santiguar. Wala raw talagang sasakyan patungo roon dahil sa hindi magandang kondisyon ng daan. Pinaupo kami ng Santiguar na nakilala lang namin sa pangalang Apo. Aniya, posibleng ang nakuha ng mga aswang ang asawa ko. Pero masyadong mapanganib sa lugar ng mga aswang. Hindi yun napapasok ng kahit sinong ordinaryong tao. Ang isang tulad niyan Santiguar lang ang may kakayahan na makatapak doon, subalit hindi raw magiging madali. Sabi ko, kahit anong kapalit ay handa kong ibigay. Kahit magbayad kami ng mahal, makuha lang ang asawa ko ng ligtas. Hindi naman kami hininga ng bayad ni Apo, pero hindi siya nangako na maililigtas niya si Betty. Nagtakda siya ng araw ng pagpunta niya sa islang sinasabi niya. Dapat daw ay kung kailan mahina ang mga aswang, doon lang siya maaaring pumunta para na rin sa kaligtasan nilang pareho ni Betty kung sakali man na nandoon nga ito. Nag-alala naman ako na kapag naghintay pa kami ng ilang araw ay baka hindi na mailigtas ang asawa ko. Baka mahuli na ang lahat. Gagawin daw niya kung ano ang makakaya niya, pero kung ano man ang kahinatnan ay kailangan ko raw tanggapin. Gusto kong sumama papunta ron, kaso ayaw niya ako isama. Nagkaroon pa kami ng konting pagtatalo dahil sa pagpupumilit ko, pero hindi talaga umubra ang pangungulit ko. Kung gusto ko raw na matulungan niya kami, ay huwag daw matigas ang ulo ko. Wala akong nagawa nung araw na nagtungo ang Santiguar sa lugar na sinasabi niyang pugad ng mga aswang, kundi ang maghintay. Hindi ako mapakali. Parot-parito ako ng lakad sa tabing dagat. Inaabangan ang pagbabalik ng bangkang ginamit ng Santiguar patungo roon. Kasama ko si Lolo Peng at Mang Simeon sa paghihintay. Panay din ang dasal ko. Lahat na yata ng santo ay natawag ko. Ilang oras din ang nakalipas nang mamataan na namin ang bangka na pabalik. Napakunot ang noo ko nang makita kong wala si Betty sa bangka. Napaupo na lang ako sa pagkadismaya. Napaiyak talaga ako. Para akong batang naglupasay sa buhangin. Sabi ni Apo, hindi niya nakita roon ang asawa ko. Ni walang bakas nito. Kung hindi nalunod at hindi rin kinuha ng mga aswang si Betty, nasaan ito? Tumigil na sa paghahanap ang mga rescuers habang si Apo ay nag-iisip pa rin daw kung paano kami matutulungan. Gulong-gulo ang isip ko nung mga panahong yon. Nasa pagitan ako ng susuko na o hindi pa. Pinalalakas na lang ng pamilya ni Betty ang loob ko. Gusto man akong damayan ng mga magulang kong nasa Maynila ay hindi naman nila magawa dahil hindi na nila kayang bumiyahe ng ganun kalayo. Sinabi ko sa kanila na okay lang ako
Kahit pakiramdam ko noon ay wala na ring halaga ang buhay ko. Sa sobrang kadesperaduhan ko ay nakabuo ako ng isang plano. Kinausap ko si Mang Simeon. Sinabi ko sa kanya na gusto kong pumunta sa pugad ng mga aswang. Ako mismo ang maghahanap kay Betty roon. Nakita ko yung sobrang pag-aalala sa mukha ni Mang Simeon dahil nga sabi niya napakadelikado. Tiyak na hindi raw ako papayagan ni Apo. Wala ka ako akong pakialam. Hindi naman nakasalalay sa santigwar na yun ang buhay ko. Pinaalara rin sa akin ni Mang Simeon na hindi lang naman doon ang tirahan ng mga aswang. Meron din sa iba't ibang lugar. Kaya kung hindi natagpuan ni Apo ang asawa ko ron, ay baka raw ibang lahi ng aswang ang kumuha rito. O baka hindi aswang ang kumuha rito. Ang dami pa niyang sinabi para lang mapigilan ako sa binabala ko. Pero sarado noon ang isip ko. Walang laman ang utak ko kundi ang mahanap si Betty. Ang hiningi kong tulong sa kanya ay ang mabigyan niya ako ng mga kakailanganin kong gamit pangontra sa aswang. Alam kong meron siya noon dahil nabanggit din niya sa akin sa pag-uusap namin nung nakaraan. Si Mang Simeon ang bangkero ko papunta doon. Pero hinatid lang niya ako. Ang inaasahan ko ay isang nakakatakot na lugar. Madilim, mabaho. Yun talagang iisipin mo na tipikal na pugad ng mga aswang. Pero hindi yun ang dinatnan ko, kundi isang tahimik na isla. Pumasok ako sa kakahuyan doon. Tinalasan ang pakiramdam sa posibleng panganib na nakaamba at nagkukubli lang. Isang batang walang damit pang itaas ang nakita ko sa daraanan ko. Nakatingin lang ito sa akin. Naisip ko na baka isa itong batang aswang. Kaya inihanda ko ang sarili, pati ang hawak kong patalim na itinago ko muna sa likod ko. Marahan ang mga paakong nilapitan ng bata. Tinanong ko siya kung anong lugar ba yun at nasaan ang mga magulang niya. Sinabi ko pa na naliligaw ako. Sumagot naman siya sa akin, kaso iba ang lengguwahe niya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko sigurado kung naintindihan din ba niya ang sinabi ko o may iba lang siyang sinasabi sa akin. Tapos bigla siyang tumakbo ng mabilis. Kakaibang bilis yung nakita ko sa pagtakbo niya. Hindi yun karaniwan para sa isang bata na sa tingin ko ay nasa 7 o 8 taong gulang pa lang. Pero natakot ako. Naisip ko, baka magtawag siya ng mga kapwa niya aswang at makorner nila ako. Binilisan ko na rin ang kilos. Umiba ako ng direksyon para hindi nila ako makita kung sakali man na totoo ang hinala ko. Sobrang ninenervyos na ako noon kasi hindi ko na alam kung saan na ako napunta. Parang ang layo na ng narating ko kakalakad ay wala pa akong makitang kahit anong pag-asa na matatagpuan ko rin si Betty. Wala rin akong makita maski isang tao maliban dun sa bata kanina na may ibang lengguwahe. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Maya-maya ay napakubli ako sa makapal na bungkos ng mga halaman nang matanaw kong may parating. Makakasalubong ko. Hindi ako halos humihinga dahil hindi ko alam kung tao ang mga yun o baka mga aswang. Mabagal lang ang paglalakad nila habang nag-uusap. Iba rin ang salita, hindi ko maintindihan. Siguro ay tulad ng salita ng bata kanina. Pagdaan nila ay nakita ko yung marurumi at mahahabang kuko na malapit lang sa mukha ko. Parang kuko ng mangkukulam. Ganoon din ang kuko sa paa nila pagbaba ng tingin ko. Lumakas ang kutob ko na baka nga aswang sila. Nagdasal ako na sana ay makaalis pa ako ron ng buhay. Habang lumalatag ang dilim ay palabo na rin ang palabo ang pag-asa ko na makikita ko pa sa lugar na yun si Betty. Kaya kahit labag sa kalooban ko ay nagpasya na rin akong umuwi na. Ang problema ay hindi ko na matandaan ang daan pabalik. Pasikot-sikot ako.
Tapos bigla na lang ako nakarinig ng mga yabag na parang papalapit ng papalapit sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ngang may mga parating at hindi lang isa kundi marami sila. Sinusugod nila ako na para akong isang masarap na putahe. Tumatakbo sila. Nawala na ako sa sarili ko noon. Basta tumakbo na lang din ako ng tumakbo nang hindi ko na talaga alam kung saan ako patungo. Hanggang sa matanaw ko na ang dagat. Pakiramdam ko nga ay lumilipad na ako sa sobrang bilis, dala ng matinding takot. Tinalon ko na ang tubig at saka ako lumangoy ng lumangoy. Mas gugustuhin ko pang malunod kaysa malapa ng mga aswang. Sinwerte pa ako dahil bago bumigay ang katawan ko sa paglangoy ay nakita na ako ng isang mangingisda. Isinakay ako nito sa bangka niya at tinulungan na makauwi. Nang sabihin ko sa kanya ang nangyari sa akin sa isla ay hindi siya makapaniwala. Hindi raw niya alam na pugad ng mga aswang ang islang yun. Sa pagkakaalam niya ay bihira ang naliligaw doon. Pero wala naman siyang nabalitaan na may naninirahang aswang doon. Hindi ko na rin alam kung ano ang iisipin ko sa mga sandaling yun na akala ko talaga ay katapusan ko na. Nagulat na lang ako pagbalik ko sa bahay nang salubungin ako ni Lolo Peng. Saan daw ba ako nang galing? Kanina pa nila ako hinahanap dahil si Betty raw ay natagpuan na sa loob ng bodega ng Dayami. Dinala na raw ito sa pinakamalapit na ospital. Nalaman ko na ang may sala ay mismong si Mang Simeon. Ito pala ang kumuha kay Betty nang matsyempohan niyang walang kasama sa isang parte ng baybayin. Dinala niya sa bodega para doon pagsamantalahan. Ibinintang niya sa mga aswang ang masama niyang ginawa dahil akala niya ay malulusutan niya yon. Ang paglapit at pagtulong niya sa amin sa paghahanap kay Betty ay isa lang palang paraan para hindi siya mapaghinalaan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bago ko puntahan sa ospital si Betty ay si Mang Simeon muna sana ang uunahin ko para ipatikim dito ang galit ko. Pero hindi na natuloy ang pagsugod ko nang pagdating ko sa bahay nito ay inilalabas na ang bangkay nito. Ito na mismo ang nagwakas sa sarili niyang buhay. Sabi ng iba, hindi na kayanan ng konsensya. Sabi naman ng iba ay ayaw makulong. Pero kung ano pa man ang dahilan ay wala akong pakialam. Dinuraan ko pa ang pagdaan ng labi niya sa harapan ko. Awang-awa ako kay Betty. Nalaman ko na sinaktan din pala siya nito at hindi pinapakain. Mabuti na lang at may kabataang lalaki na nasilip siya roon kaya ipinagbigay alam sa nanay nito at ang nanay naman nito ang nagsabi sa iba na may babae sa bodega ng Dayami. Kinikwento ko rin kay Betty ang mga ginawa naming paghahanap sa kanya pati ang tungkol sa mga aswang. Hindi siya makapaniwala nang sabihin ko na hindi lang pala ito gawa-gawa. Totoo sila. Pero wala pala silang kinalaman sa pagkawala niya. Sa ngayon po ay tahimik na kaming namumuhay ng asawa ko dito sa Antipolo at meron na rin kaming 2 anak na parehong lalaki. Ang naging karanasan namin sa lugar nila ang nagbigay na higit na katatagan sa pagsasama namin.